Kabanata 6411. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay napabuntong hininga si Mabon at sinabing, "Wala kang balak na bigyan ako ng paraan dito, Ginoong Jesse. Nagbigay na ako ng pahayag ayon sa aking nakita. Sigurado akong matutuwa kayong lahat sa pahayag na ito. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, ngunit ngayon ay hinihiling mo sa akin na hikayatin ang mga Thompson. Sa palagay ko ay hindi ko magagawa iyon," sabi ni Mabon sa paraang nagmukha siyang walang magawa. "Hindi mo ako mapipilit na gawin ang imposible," sabi ni Jesse. "Alam ko kung ano ang iniisip mo. Iniisip mo na binabaliwala ko ang batas para lang matulungan ko ang aking nakababatang kapatid. Actually, dapat magkaroon ka ng basic na pangunawa kung sino ang tama at kung sino ang mali. Gamit iyon bilang gabay, sa tingin ko ay walang mali sa aking paghuhusga ngayon. Huwag mong sabihing hindi mo alam kung ano ang sitwasyon ngayon. Hindi kayang mahulog pa sa kaguluhan ang Walsing dahil sa nangyari kamakailan. Not to mention, if the Thompsons go all out and fight Harvey to the end. I can say the one who will not be Harvey. Hindi ko hinihiling na pumunta ka sa Thompsons para mangutya. I'm giving you a chance to make goodwill with the Thompsons. This will only benefit you. Kahit na tumanggi silang tanggapin ito pagkatapos mong gawin ang lahat ng iyong makakaya, wala namang mawawala sa iyo, di ba?" Nagtaas ng kilay si Mabon. Kahit na hindi siya naniniwala sa pakikipaglaban hanggang sa wakas o sa sinabi ni Jesse tungkol sa hindi pagpapatalo ni Harvey, ang saloobin ni Jesse tungkol sa pangyayaring ito ay labis siyang hindi mapakali. Anong klaseng kapangyarihan meron si Harvey? Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Sino ang mga taga-suporta? Sino ba talaga siya? Hindi lang nagawa ni Harvey na maging sekretarya niya si Yvonne, ngunit sinubukan pa ni Jesse na tulungan siya nang hindi nagpapaliwanag ng malinaw. May hindi makatwiran. Huminga ng malalim si Mabon nang sumagi sa kanyang isipan ang ideya, at sinabing, "Gagawin ko ang aking makakaya upang maiparating ang mensaheng iyon sa kanila." "Good. I'm sure makukumbinsi mo sila," sabi ni Jesse. Tumayo siya at tinapik si Mabon sa balikat. Magkakaroon ng malalaking pagbabago sa Walsing sa malapit na hinaharap. Maging ang mga Wright ay hindi na makakayanan ng kanilang sarili sa pagkakataong ito. Sana ay magamit mo ang pagkakataong ito para umangat. Hindi na muling nilingon ni Jesse si Mabon pagkatapos noon, at dirdiretsong lumabas ng presidential room ng mahinahon. Lumingon si Mabon at tumingin kay Jesse na paalis na, puno ng pag-aalala ang ekspresyon nito. Si Jesse ay paulit-ulit na nagbigay ng mga pahiwatig na may mangyayari sa Walsing. Maaapektuhan kaya ng mga pagbabago ang katayuan ng nangungunang 10 pamilya. Anong klaseng papel ang gagampanan ni Harvey dyan? Hindi pinansin ni Jesse si Mabon, at tumungo sa main hall. Walang ibang tao sa buong gusali maliban sa mga opisyal mula sa Dragon Cell na nagpapanatili ng kaayusan sa lugar na ito. Dumating ang ilan sa kanyang mga nasasakupan para magsumbong sa kanya. "Nasa amin ang lahat ng mga pahayag, Mr. Jesse. Nakuha na rin namin lahat ng ebidensya. Sa mga nakalap namin, parang inosente si Harvey. Kahit na mayroon kaming mga pagdududa, ayon sa aming mga regulasyon, maaari naming palayain siya sa piyansa." Tumango si Jesse sa kanyang mga nasasakupan bago umalis. Paglabas niya ng hotel ay kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. "Pinalaya ko na siya gaya ng hiniling mo, at masisiguro kung hindi siya nagkasala. Panahon na para gawin mo ang iyong bahagi ng deal, ngayon." 9:00 na ng gabi sa Walsing International Airport. Isang luxury business jet na may watawat ng isang bansa ay tahimik na huminto sa isang sulok ng paliparan nang hindi nakakaakit ng pansin. Bumukas ang pinto at dahan-daang bumaba ng eroplano ang isang grupo ng mga lalaki. Nangunguna sa kanila ang isang lalaking taga-isla na may medyo maputlang mukha. Medyo kaakit-akit ang facial features niya. Masasabing medyo gwapo pa siya. Kamukha niya ang mga sikat na celebrity mula sa kanyang bansa. Bukod sa gwapo, dala rin niya ang malamig na aura na taglay ng mga maharlika mula sa islang bansa. Isang tingin lang ay sapat na para hindi makomportable ang mga tao.
May ilang lalaki at babae na nakasuot ng damit sa likod niya, at malamig ang mga ekspresyon nila. Ang mga damit na kanilang isinusuot ay may iba't ibang kulay, na kumakatawan sa 5 klasikal na elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Sa kasong ito, napag-aralan ng mga taga-isla ang karamihan sa kaalamang natamo nila mula sa bansa H. Gayunpaman, nang tumingin silang 5 sa Walls Inn, wala silang gaanong paggalang sa sinaunang lungsod na libu-libong taong gulang na. Tanging pangungutya lang ang makikita sa kanilang mga mata. Kalmado ang itsura ng lalaking mukhang celebrity. Walang makakakita ng malaking pagkakaiba sa ekspresyon ng kanyang mukha. Matapos lumitaw ang mga taga-isla, hindi nagtagal at lumitaw ang pampublikong transportasyon sa harap ng jet. Lumabas si Jessie na nakasuot ng casual na damit. Sinundan din siya ng ilan sa kanyang mga subordinate, at lahat sila ay mula sa pamilya Xavier. Long time no see, Mr. Shingon Tokugawa. You look better now. Dapat kanina pa ako nandito dahil sa closeness ng mga pamilya natin in the future, but I need to help you resolving a small matter before. I hope you don't mind. Napatawa ang lalaking nagngangalang Shingon nang marinig yun. Nakakainsulto din ang mga itsura ng 5 island elite na sumunod sa kanya dito. Malinaw na alam nilang si Jessie ay isang taong may prestihiyo sa Walls Inn at sa buong bansa. Gayunpaman, para magsuot siya ng ganoong ekspresyon kapag nakikipag-usap kay Shingon. Tila hindi nagbago ang mga mamamayan ng bansa H. Lagi na lang silang duwag. Ngumiti si Shingon at humakbang, na nakipagkamay kay Jessie. Salamat sa pagtanggap, Mr. Jessie. Ang baklod na binuo ng ating mga pamilya ay napakalapit, at kami ay naparito upang mag-propose. Ayon sa iyong kaugalian, agad kitang tatawagan bilang aking bayaw. Paano kita mabibintangan ng anuman? Tama ba ako? Gayunpaman, mabilis na binago ni Shingon ang kanyang tono at makahulugang idinagdag. Ngunit dahil maaari kang malate dahil sa isang bagay na kasing liit ng pagsundo sa akin, nagsisimula akong magduda sa sinseridad ng pamilya Xavier. Napangiti si Jessie. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Matagal nang gustong makipagtulungan ng aking pamilya sa Shinto Way sa iyong bansa. Hindi namin akalain na magkakaroon kami ng pagkakataong mabaklod sa pamamagitan ng kasal. Of course, we will show our sincerity in exchange for the Shinto Way's sincerity. As descendants of the Shinto Way, it would be great if you can say a few words for my family. Napangisi si Shingon nang makita kung gaano kakumbaba si Jessie. It's been so many years, but your people seem never change. You're all the same. Takot sa malakas, mahina ka pa rin at walang halaga. Pagkasabi nun ay ayaw na ni Shingon na kausapin si Jessie. Agad siyang naglakad patungo sa Rolls-Royce Ghost na inihanda para sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, yumandar na ang Rolls-Royce Ghost at sumunod sa likod ng patagang sasakyan. Sa loob ng Ghost, si Shingon ay nakaupo sa tapat ng iba. Nagsindi siya ng tabako at napabuga ito ng galit bago nagtanong. Ano sa palagay ninyo ang paninindigan ng Xaviers tungkol dito? Napakakaiba, sabi ni Mizukakushi. Siya ay isang sensual na babae na may figurang tipikal ng mga taga-isla. Siya rin ay isang taong maaaring lumabas sa malaking screen. Gayunpaman, ang isang babaeng tulad niya ay napakasensitibo sa lahat ng uri ng impormasyon. Marami siyang nadiskubreng kapaki-pakinabang na bagay habang kasama si Shingon. Kaya naman si Shingon ay likas na humingi ng kanyang opinyon. Karaniwan, ang isang malaking pamilya tulad ng mga Xaviers ng Walls Inn ay hindi magiging napakahusay. Ang mga dalaga ng kanilang pamilya ay dapat na ikakasal na sa mga anak ng iba pang matataas na pamilya. Gayunpaman, nakipag-ugnayan na sila sa Shinto Way kamakailan at nag-propose na ng kasal para sa iyo. Sa mga nakalap ko, ang pamilya Xavier ay hindi nakahanap ng isang babae mula sa pamilya ng sangay para dayain ka. In the contrary, inihanda nila ang sarili nila na ipakasal sa iyo ang best woman nila. Bukod dito, para sa isang tulad ni Jessie na personal na bumati sa atin. Ito ay mas nakakagulat.
Parang kung pwede lang, gusto pa ng mga savior ng Walls Inn na ipadala sa atin ng diretsyo ang magiging asawa mo at magpakasal on the spot. Kaya naman confident na sabi ni Mizuka Kushi. Sa palagay ko ito ay isang bitag, o sila ay nagpaplano ng isang bagay sa ating likuran. So, sino ang taong magpapakasal sa akin? Hindi napigilan ni Shingan ang kanyang kuryosidad kahit na nagpatuloy si Mizuka Kushi sa pagdaldal ng walang conclusion. Ang babaeng iniaalok ng Xaviers ng Walls Inn na ipakasal ay si Yvonne, sabi ni Mizuka Kushi habang naka-on ang tablet. Ilang sandali pa ay kinalikot niya ito sa kanya ibinigay kay Shingan. Mayroong maraming impormasyon na ipinakita sa tablet. Bilang karagdagan sa mga larawan ni Yvonne, mayroon ding maraming background na impormasyon. Hindi ganoon kainteresado si Shingan sa tinatawag na kasal, ngunit nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang larawan. She is much more beautiful than I thought. Sayang naman para sa isang babaeng tulad niya na hindi pumunta sa silver screen para magkakareer sa pag-arte, aniya. Ngumiti si Mizuka Kushi. Baka raw illegitimate child siya, at matagal na siyang hindi nakatanggap ng recognition mula sa kanyang pamilya. Originally, gusto ng mga Xaviers na pakasalan niya si Hector ng four-young master ng Walls Inn. For some reason, this eventually didn't happen after Hector went to Mordo. To the Xaviers, someone like Yvonne was very precious. If they could not marry her off the first time, they could marry her off the second time. Kaya ang Shinto way ang napili nila. Dahil din sa may binili tayo sa Walls Inn. Sa ibabaw, magagamit ng pamilya Xavier ang lahat ng mga bagay na inihanda natin sa Walls Inn kung maaari silang makipagtulungan sa Shinto way. Gayunpaman, iyon ay nasa ibabaw lamang. Tumango si Shingan at umungol bilang pagsang-ayon. Kasabay nito, kumuha siya ng isa pang tabako at nagsimulang manigarilyo. Pagkatapos ng unang buga, sinabi niya, "Sinabi mo na ang lahat ay nasa ibabaw. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang nasa anino?" Tumango si Mizuka Kushi at sinabing, "Siguro masyado akong naghihinala, pero may natuklasan ako na hindi sinabi sa atin ng pamilya Xavier." Matagal nang nagtatrabaho si Yvonne bilang right hand ni Harvey, at madalas silang dalawa na magkasama. Sa madaling salita, baka kay Harvey na si Yvonne. Kung gusto mong kunin ang babae niya, ipaglalaban ka niya hanggang sa mapait na dulo. Harvey, medyo nagulat si Shingan. Bakit pamilyar sa akin ang pangalang ito? Siyempre pamilyar ka, siya ang sumira sa mga plano ng Shindan Way at Shinkage Way sa Hong Kong. Maging ang ating mga tao mula sa Shinto Way sa outskirts ay nagdusa sa kanyang mga kamay. Sa madaling salita, ang taong ito ay ating pampublikong kaaway. Sa kasamaang palad, maayos pa rin ang kanyang pamumuhay ngayon. Napangiti si Shingan. Ibig sabihin, gustong gamitin ito ng mga Xaviers para ibaling tayo laban sa kanya. To the point na maglalaban tayo hanggang sa mapait sa isang lugar na tulad ng Walls Inn. Tumango si Mizuka Kushi. Tama ka. Malamig na ngumiti si Shingan at dahan daw ang sinabi. Hindi ko alam kung sino itong si Harvey, at wala akong hinanakit sa kanya. Pero dahil descendant ako ng Shinto Way sa kasalukuyan, may ilang tungkulin na dapat kong gampanan. Not to mention, our mission this time is to make changes in Walls Inn. Kung ang kasal natin sa Xaviers ay makakagalit kay Harvey, papayag ako. Sabihin mo sa Xavier na mag-isa akong pupunta at babatiin ang pinuno nila. Tumango si Mizuka Kushi, at agad niyang nilabas ang cellphone niya at nagsimulang magpadala ng mga order niya. Mabagal na nagmamaneho ang Rolls-Royce Ghost at sa wakas ay huminto sa harap ng isang marangyang inayos na 5-star hotel. Kinabukasan, lumitaw sina Shingan at Mizuka Kushi sa labas mismo ng tirahan ng Xaviers. Hinihintay siya ni Jessie. Nang makita niyang dumating na si Shingan, nakangiti siyang lumapit kay Shingan. Welcome! Isang karangalan na makasama ka ngayon. Walang pakialam si Shingan sa sigla ni Jessie, at sinabing, ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon ay para makilala ko ang head ng iyong pamilya. Bukod sa makita ang mga kakayahan at katapatan ng iyong pamilya, mas mabuti kung makumpirma namin ang mga detalye ng aplikasyon sa lalong madaling panahon.
Nang marinig ito ni Jessie ay napangiti siya. Walang problema. Kanina ka pa niya hinihintay simula umaga. Sigurado akong matutuwa ka sa meeting ngayon. This way, please. Dinala na ni Jessie si Shingan at ang kanyang partido sa isa pang malapit na gusali. Mabilis silang nakarating sa isang makulimlim na hardin na napapalibutan ng mga puno. Sa isang gazebo sa gitna ng hardin, isang matandang lalaki ang nagsasanay sa pagpipinta. Lumapit si Shingan at ang iba pa, ngunit tila hindi napansin ng matanda ang kanilang pagdating at sa halip ay ipinagpatuloy niya ang pagpipinta sa kanyang painting. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6415. Pagkatapos lamang may baba ng matanda ang brush sa kanyang kamay ay humakbang pasulong si Jessie at sinabing, "Guro, dumating na si Lord Shingan ng Shinto Way." Lumingon ang matanda at ngumiti. "Ako si Nozhan Xavier. I'm glad to finally meet you." Ngumiti si Shingan at sinabing, "Masyado kang mabait, Mr. Nozhan. Alam ko ang kakayahan ko, kaya't itigil muna ang panunukso sa akin." Ayaw nang mag-aksaya pa ni Shingan ng oras, at agad na itinuro ang usapan sa paksa ng araw. "Dahil inimbitahan ako ng pamilya Xavier sa Wolsing para mag-propose, I wonder if my fiancé is here yet. I'm not being too specific about this, but I'm not sure I'm asking too much if I want to see the woman who will be my wife soon, right?" Siyempre hindi. Tumawa si Nozhan at winagaway ang kamay. "Jessie, hilingin mo sa kapatid mo na pumunta dito." Ngumiti si Jessie at umalis. Maya-maya ay bumungad sa kanilang lahat si Ivan na nakasuot ng tradisyonal na puting damit. Wala siyang suot na anumang pampaganda, at hindi siya nagpakita ng anumang agresibong saloobin. Mukha siyang napaka-gentle, sa halip medyo nasusuka pa siya. Gayunpaman, ang mga babaeng tulad nito ay nagpasigla kay Shingan. Ang ganda. Kahit na maraming babae si Shingan sa kanyang bansa, ang isang tulad ni Ivan ay napakabihirang pa rin. Noong panahong iyon, tumaas ang interes niya sa tinatawag na marriage proposal. Gayunpaman, nagkunwaring hindi nakita ni Ivan si Shingan at kay Nozhan lang ang tingin. Malamig na tanong niya, "Ano po ang mga order niyo, sir? Naghihintay ako na makita ka mula kagabi. Gusto kong malaman kung masyado kang abala o nagsisimula kang magkaroon ng mga problema sa memorya." Hindi alintana ni Nozhan kung gaano kaagresibo ang mga sinabi ni Ivan. Ngumiti lang siya at sinabing, "Nang mabalitaan mong may nangyari kay Harvey kagabi, humingi ka ng tulong sa akin, at umaasang siguruhin ng pamilya Xavier ang kaligtasan ni Harvey. The price is, you will do one thing for the family, whatever the cost. Harvey is now safe, and even him going to the police station to record his statement was more of act than anything else. Ngayong napanatili namin ang aming bahagi ng bargain, oras na para itaguyod mo ang sa iyo." Kumunat ang noo ni Ivan at walang sinabi. Siya ang pumayag dito. Napaka-simple nito, nakangiting sabi ni Nozhan. "The Xaviers of Wolsing are working together with the Shinto way of the island nation. Naniniwala ako na magpapatuloy tayo sa ganitong paraan sa mga darating na dekada. Para matiyak na pareho tayo ng mga layunin, kailangan ng kasal sa pagitan ng ating dalawang pamilya. Unfortunately, engaged na lahat ng babae sa family natin. Bukod sa iyo, kumbaga. Kaya nga pinakiusapan ka ngayon ng pamilya na pakasalan si Mr. Shingan. Siya ay isang direktang inapo ng pamilya Tokugawa, at isa ring inapo ng Shinto Way. Pagkatapos mong pakasalan siya, ikaw ay nasa tuktok ng social hierarchy sa island country. Bukod sa isang mayamang buhay, sa tingin ko ay malapit ka ng mabigyan ng bagong aristokratikong pagkakakilanlan sa island country. Bilang pinuno ng pamilyang ito, hayaan mong batiin kita. Hinihiling mo sa akin na magpakasal sa isang taga-isla." Pinutol siya ni Ivan, at nagdilim ang ekspresyon niya. "I'm sorry, pero tumatanggi ako. Master, bagamat dumadaloy sa aking ugat ang dugo ng pamilya Xavier, ang pamilyang siyo ang nagpalaki sa akin.
Natatakot ako na kahit ako ay hindi makapagdesisyon kung sino ang papakasalan ko, ang pamilya Shaw lang ang may karapatang magdesisyon yan para sa akin. Kahit anong tingin ko dito, walang karapatan ang Xavier na gawin ito. Lalo na nung ipapakasal mo ako sa taga-isla, nananaginip ka. With that, Yvonne added firmly, you want me to marry him. Over my dead body. Nang marinig ni Nazhan ang sinabi ni Yvonne ay nagdilim ang kanyang ekspresyon. Yvonne, huwag mong kalimutan na bahagi ito ng deal natin. Ginamit ng pamilya ang taunang pribilehiyo natin para tulungan kang tulungan ang lalaking iyon at ginamit ang mga tao natin sa Dragon Cell para patahimikin ang mga kritiko. At ngayon, gusto mo kaming talikuran. Kaya kung gawing inosente si Harvey, pero kaya ko rin siyang maging guilty. Kung siya ay inosente o may kasalanan ay nasa iyong mga kamay. Kaya't kailangan kong hilingin sa iyo na muling isaalang-alang bago magsalita. Malamig na tumawa si Yvonne, kung kailangan kong magpakasal sa isang taga-isla para palayain si Harvey, sigurado akong magiging pareho ang pagpipilian na gagawin namin. Tatanggi kami. Maaari mo siyang ipakulong ngayon at mag-iisip ako ng paraan para mapalaya siya. Tumalikod na si Yvonne, at aalis na sana. Ikaw, ibinagsak ni Nazhan ang kanyang mga kamay sa mesa. Halos sumabog siya sa galit, pero ngumiti si Shingan at humakbang pasulong, nakatayo sa harap ni Yvonne at humarang sa daraanan niya. Miss Yvonne, tama nga ang natatandaan ko, may kasabihan na, a man's word is his bond. Since pumayag ka na sa mga terms ni Mr. Nazhan, mali na talikuran mo ang sarili mong mga salita ngayon. Not to mention, you have to ask yourself, bakit ang ganda mo? Bakit ang seductive mo? It doesn't matter if you are engaged to me or not. I will say so. From now on, you are mine. Mahina hong nagsalita si Shingan, ngunit ang bawat salita ay binibigkas ng may katiyakan na walang sinuman ang maaaring pabulaanan siya. Tumayo si Mizu Kakushi sa likuran niya, at sabik na nakatingin sa kanya. Iyon ang lalaking inapo ng Shinto Wei, isa sa nangungunang 3 sa top 10 island youths. Ilang tao sa mundong ito ang may parehong tiwala sa sarili. Malamig na sagot ni Yvonne, nakakagawa ka na ng kastilyo sa himpapawid kahit na napakaaga pa. Hamalakhak si Shingan, ang tanga, kung hindi mo tatanggapin kapag handa akong maging lalaki, hayaan mo akong sabihin sa iyo na, walang kwenta ang kalabanin mo ako. Bigla siyang sinampal ni Shingan sa mukha gamit ang likod ng kamay niya, at napabagsak si Yvonne sa lupa. Isang malakas na sampal ang narinig niya at nadapa siya, lumitaw ang pulang marka sa pisngi niya. Tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Kumunat ang noo ni Jessie. Hindi niya akalain na si Shingan ay maaaring maging napakayabang at saktan ang isa sa kanilang mga miyembro sa kanilang sariling lupain. Ang mga inapo ng Shinto Wei, ang nangungunang paaralan ng 6 na paaralan, ay labis na nagtitiwala. Gayunpaman, walang sinabi si Nazhan. Tinikit niya lang ang kanyang mga mata at tumingin sa abot tanaw. Dahil dito nawala ng lakas ng loob si Jessie na magsalita. Hindi tulad ni Emery, wala siyang gaanong impluwensya sa pamilya. Ang taong kumokontrol sa pamilya ay si Nazhan pa rin. Matagal na natigilan si Yvonne bago siya nakabawi. Hinawakan niya ang pisngi niya at saka pinandilatan si Shingan, na malamig ang mga mata. Shingan, tama ba? Sabi ni Yvonne habang huminga ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Mula sa pamilyang Tokugawa ng Island Country, ang inapo ng Shinto Wei, ang nangungunang paaralan ng 6 schools. Ang nangungunang 3 sa 10 Island Youth. Ang mga bagay ba na ito ay nagbibigay sa iyo ng ganoong tiwala at pagmamataas sa aming bansa? Hindi pa ba ito sapat? Isang makahulugang ngiti ang ibinigay ni Shingan kay Yvonne. Dahil kilalang kilala mo ako, kaya alam mo na hindi lang ito ang kapangyarihan ko. Kung ihahayag ko ang lahat ng mayroon ako, ang buong mundo ay manganginig sa harap ko. Malamig na sabi ni Yvonne, halika, ipagmalaki mo ulit. Huwag mong kalimutan kung nasaan ka ngayon. Nasa teritoryo ka ng Xaviers ng Walsing, isa sa nangungunang 10 pamilya sa Walsing. Isa sa pinakamalakas na paksyon sa bansa. Maaari mo kaming patayin, ngunit lahat ng kahihiyan mo ay aming sasagutin.
Naningkit ang mga mata ng ilang kapamilyang savior na nakatayo sa tabi niya nang marinig nila ang sinabi ni Yvonne. Hindi napigilan ng ilan na humakbang pasulong, at malamig na nakatingin kay Shingan. Pwede kang patayin, pero hindi ka magdaranas ng kahihiyan. Niloloko mo ba ako? Sabi ni Shingan habang kumukuha ng isang tasa ng kape sa mesa at ininom ito. Masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi mo pa ba nakita kung gaano kalawak ang mundo? Totoong isa ang savior ng Wolsing sa nangungunang 10 pamilya sa inyong bansa, pero hindi mo ba alam na ang pamilyang savior ang nasa ilalim ng nangungunang 10 pamilya? Kaya ang padre de pamilya mo ay umaasa na makipagtulungan sa Shintowi para madagdagan ang kapangyarihan at impluwensya ng iyong pamilya. Mas mahalaga ba ang personal na benepisyo ng isang tao kaysa sa sarili mong pamilya? Kalimutan mo muna ang kasal saglit. Kahit na gusto kitang matulog dito sa ngayon, ang head ng pamilya mo ang maghahanda ng kwarto para sa atin. Naglakad si Shingan patungo kay Yvonne, at dahan daw ang nagbuhos ng isang tasa ng mainit na kape sa kanyang ulo. Tara, bakit hindi mo tanungin si Noshan kung ipaglalaban ka niya? Lahat ng taga-isla sa likod ni Shingan ay napatingin kay Noshan, na para bang nakikita kung anong klaseng ekspresyon ang ipapakita niya. Sa kasamaang palad, walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Pinunasan ni Yvonne ang kape sa mukha at bumaling kay Noshan. Mapotla ang mukha niya, at mukhang naiinis. Ganito ba ang pag-aalaga mo sa anak ng kapatid mo pagkatapos mong mangako sa kanya, Tio? Panuurin mo na lang ang pamangkin mo na pinapahiya sa sarili mong tahanan. Ito ba ang tinatawag na kapangyarihang iniutos ng mga saviors ng Wolsing? Napabuntong hininga si Noshan. Yvonne, lahat ng ginagawa ko ngayon ay para sa ikabubuti mo. Una, bilang isang outsider, natural lang na tuparin mo ang iyong bahagi ng bargain pagkatapos na magbayad ng mataas na halaga ang pamilyang ito. Hindi na maaaring bumalik sa sariling salita. Dapat mong maunawaan ito. Pangalawa, pambihirang binata si Lord Shingan. Kahit parte ka ng pamilya, illegitimate child ka pa rin. Ang pagpapakasal sa isang tulad niya ay isang pagkakataon na bihirang ibigay sa sinuman. Pangatlo, hinding-hindi tumitingin sa iyo si Harvey sa paraang inaasahan mo, kahit na sobrang hinahangaan mo siya. Higit sa lahat, masyado siyang nagdudulot ng gulo. Kung susundin mo siya, masama ang magiging wakas mo. Kaya nga hiniling kong pakasalan mo si Mr. Shingan para sa kapakanan mo. Kung hindi lang dahil sa pamangkin kita, sa tingin mo ba magkakaroon ka ng ganitong pagkakataon? Natawa si Yvonne nang marinig ang sinabi ni Noshan, pero napuno ito ng pagkasuklam. Patuloy ni Noshan, gusto ko ring ipaalala sa iyo ang isang bagay. Kapag tinanggap mo at nasiyahan ang lahat ng ibinigay sa iyo ng pangalang Savior, dapat mong maunawaan na dapat mong bayaran ang presyo. Tadhana ang nagbigay ng lahat sa iyo, tadhana na rin ang nagtakda ng presyo. I'm not asking you to marry Mr. Shingan. I'm just telling you, you will marry him, whether you like it or not. Kahit magpakamatay ka ngayon, ihahatid ko ang bangkay mo sa Island Nation. Understand? Malamig na ngumiti si Yvonne. You're really shameless, Noshan. Since when the saviors of Wolsing raised me? Since when I used your resources? At dito ako nagtataka kung bakit lahat kayong mga walang utang na loob ay biglang nagbago at gustong makipagkasundo sa akin. Lahat ng iyon dahil gusto niyo akong ipakasal sa lalaking ito. Ang pinakapinagsisisihan ko ngayon ay ang pagnanais kong makasama muli sa pamilya Savior. Kung alam ko lang, itinago ko ang apelyido ng nanay ko. At least, hindi ako binili at binenta ng mga show na parang paninda. Mahinahong sinabi ni Noshan, kung ang pagsigaw sa akin ay magpapapakasal sa iyo ng kusa, sumigaw ka hanggat gusto mo. Nang makita ni Yvonne kung gaano kawalang hiya si Noshan, hindi na siya mapakali. Lumingon siya at malamig na tumingin kay Shingan. Shingan, ipapaliwanag ko sa harap ng lahat. Wala akong pakialam kung sino ka, at wala akong pakialam kung anong klaseng relasyon ang mayroon kayo sa mga saviors ng Wolsing. The point is, I won't marry you. I won't even let you touch me. You can forget all about this. Dumura siya. Pagkasabi nun ay tumayo na siya para umalis.
Nangako siyang hindi na muling papasok sa tirahan ng Xavier. Iiwan din niya ang kanyang apelyido. How childish! Kung ang mga salita ay may bigat, kung gayon hindi magkakaroon ng napakaraming tao ang inuusig, at hindi magkakaroon ng napakaraming tao na kumikilos ng malupit na sinusuportahan ng kanilang impluensya, sabi ni Shingan. Malamig siyang ngumiti at humakbang, at pinigilan si Yvonne na aalis na sana. Agad niya itong sinampal gamit ang likod ng kanyang kamay, at inihagis sa lupa. Ngumuso si Yvonne, walang malay, bumagsak ang mukha sa lupa. Nagsimulang tumulo ang dugo sa kanyang noo. Hindi man lang naisip ni Shingan na tretuhin si Yvonne na parang tao. Sa halip, inapakan niya ang kanyang ulo, at idiniin ang kanyang mukha sa lupa. Napaungol si Yvonne sa sakit. Hindi niya inasahan na kahit na lahat sila ay mga sosyalidad, si Shingan ay talagang walang planong sundin ang social etiquette. Hindi lang hayagan ang sinaktan niya, kundi babae pa. Gayunpaman, hindi problema para kay Shingan ang isang bagay na magpapatarget sa kanya ng kritisismo. Wala siyang pakialam. Gayunpaman, kapag naisip niya ito, hindi na siya magtataka. Ang mga taga-isla ay sumunod sa iba't ibang mga patakaran, kaya't syempre hindi sila matatakot sa gayong pagpuna. Hayop ka, malamig na sabi ni Yvonne habang nagmatigas ang ulo. Muli na namang iniangat ni Shingan ang kanyang ulo, puno ng pananabik. I'm very happy that you want to talk to me, but I don't like what you are talking about. I'll give you one more chance. Malamig na umangal si Yvonne, hindi mo narinig ng malinaw. Sabi ko hayop ka, o gusto mong sabihin ko sa'yo na mas masahol ka pa sa hayop. Dumukot si Yvonne sa kanyang bulsa, ngunit ginalaw ni Shingan ang kanyang paa at tinapakan ang kanyang palso. Napasquat siya, saka kumuha ng baril sa bulsa. Sock! Isang baril na espesyal na ginawa para sa pakikipaglaban sa mga martial warriors. Kahit na ang tunay na mandirigma ay hindi magiging madali kung tatanggapin niya ang puntong ito, tama ba? Ito ang tugatog ng genetic research ng bansa A. Ang kapangyarihang taglay nito ay hindi mas mahina kaysa sa tinatawag na martial arts lethal weapons ng iyong bansa. Oh, you want to kill me with this? I'm so scared. What should we do if we're scared? Siyempre kailangan nating harapin ang takot natin ng diretsyo sa harap ng ating mga mata. Agad na binali ni Shingan ang palso ni Yvonne sa pamamagitan ng pagpatong nito sa kanyang binti. Bumantong hininga si Yvonne, at naramdaman ang unti-unting kumakalat na sakit. Tumutulo ang pawis sa kanyang ulo. Gayunpaman, hindi lamang siya humingi ng awa sa pagkakataong ito, hindi man lang siya sumigaw. Nakatitig lang siya kay Shingan ng may yelong mga mata. Kung nakakamatay lang ang tingin, maraming beses nang namatay si Shingan. Hay nako, kaya mo bang tiisin ang sakit ng pagkabali ng palso mo? Ang galing, pero alam mo ba na ang isang bagay na higit na nagpa-turn on sa akin ay ang makita ang isang malakas at independent na babaeng tulad mo na sumusuko sa harapan ko. Sabi ni Shingan sabay click ng dila. Para harapin ang mga babaeng katulad mo, may inihanda akong espesyal na tinatawag na Selen's Blessing. Kahit gaano katigas ang ulo ng isang babae, may inlove siya sa akin ng walang kondisyon. Dahil ako lang ang lunas niyan. Hinawakan ni Shingan ang mukha ni Yvonne at ibinuka ang kanyang bibig. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang bote at ibinuhos ang mga tableta sa bibig ni Yvonne, na pinilit itong lunukan. Marahas na umubo si Yvonne, ngunit nakalunok pa rin siya ng ilang pills. Pagkatapos niyang lunukan ang mga tableta, nagsimulang mamula ang kanyang mukha. Medyo naging kakaiba din ang tingin niya kay Shingan na para bang may gusto ito sa kanya. Ngunit sa napakabilis, napagtanto ito ni Yvonne. Kinagat niya ang kanyang dila, ginamit ang sakit upang mapanatili ang kanyang kamalayan. Ginamit niya ang kanyang kalooban upang madaig ang kanyang biolohikal na pagnanasa. Agad namang sumimangot si Jessie at ang iba pa. Si Jessie ay nakagawa pa ng isang hakbang pasulong. Gayunpaman, wala siyang nagawa kundi ikuyom ang kanyang mga kamao nang harapin ang walang pakialam na mga mata ni Nazhan. Nako, kawili-wili, mahusay kang humawak, sabi ni Shingan na may pagtatagumpay na ekspresyon.
Pero mas lalakas ang epekto ng blessing ni Celine, araw-araw. I wonder, hanggang kailan mo magagamit ang pure willpower para sugpuin ito? Isang araw, isang buwan. Sana makita kitang gumagapang patungo sa akin at nagmamakaawa sa akin na bigyan ka ng ilang intimate na sandali kapag hindi mo na makontrol ang iyong mga pagnanasa. Nagtaas baba si Shingan at nagsimulang tumawa ng malakas. Mr. Shingan, tama na. Sa wakas ay itinaas ni Nozhan ang kanyang mga mata at tumingin kay Shingan sa oras na ito. Hindi magiging maganda para sa amin kung magpapatuloy ka. Ano ito? Sa wakas naaawa ka na sa pamangkin mo. Curious na tumingin si Shingan kay Nozhan. Kabanata 6420. Wala itong kinalaman sa awa. Tutal, ang pamilya Xavier ay isang reputably na pamilya pa rin. Kung gumawa ka ng ganito bago magpakasal, kahit na sa aming anak na babae lang sa labas, sapat na para masira ang aming reputasyon, sabi ni Nozhan sabay buntong hininga. For my sake, please don't touch her for now. Once she married into your family, hindi na kami magrereklamo kahit anong gusto mong gawin sa kanya. Kapag ang isang babae ay nagpakasal sa iyong pamilya, responsibilidad mo na siya, kaya mayroon kang pahintulot na gawin ang anumang gusto mo. Lahat tayo ay miyembro ng mataas na lipunan, kaya dapat kang magpakita ng kahit gaanong paggalang. Napatingin si Shingan kay Nozhan na mabagsik ang mukha. Maya-maya, tumawa siya. Very well, I will let this pass for your sake, Mr. Nozhan. However, Selan's blessing has no cure. Hayaan siyang uminom ng 3 baso ng spinach beer araw-araw upang masugpo ang epekto ng gamot. Tataas at sasabog ang epekto ng gamot sa araw na huminto siya sa pag-inom ng beer. Gayunpaman, naniniwala ako na iyon din ang araw na ikakasal kami. Akin na siya sa panahong iyon, at wala nang gagawin sa inyo kahit anong mangyari, di ba? Napangiti si Nozhan at sinabing, hanggat kumilos ka ayon sa ating kasunduan, magiging maayos ang lahat. Walang halaga ang babae kumpara sa mga benepisyong nakukuha nating lahat. Please leave your birth details with us. We will also check the calendar to determine a date to marry Yvonne to you as soon as possible. Para sa ikabubuti nating dalawa, na ang pagiging buhay ni Yvonne ay mas magpapatibay sa ugnayan natin, hindi ba? Very direct, very pragmatic. I love it. Tumango si Shingan. Gayunpaman, hindi ko sasabihin sa iyo ang petsa ng aking kapanganakan. Sa aming bansa mayroong isang sumpa na maaaring pumatay ng ibang tao sa pamamagitan ng paggamit ng petsa ng kapanganakan ng isang tao. Sigurado ako na ang iyong bansa ay mayroon ding parehong bagay. Kailangan nating maging alerto saan man tayo naruroon, tama. Umalis si Shingan matapos bigyan ng kakaibang ngiti si Nozhan. Pagkaalis ng mga tao mula sa Shinto Way, ang kapaligiran sa tirahan ay napakalungkot. Marami sa mga mula sa pamilya Xavier ay umalis na may madilim na mga ekspresyon, na parabang hindi nila mapigilan ang kanilang sarili kung sila ay mananatili. Maya-maya, si Jessie na lang ang natira. Sinulyapan niya si Nozhan bago iwinagayway ang kamay, at sinabihan ng mga tauhan ng bahay na dalhin si Yvonne para magpagamot. Pagkatapos ay bumaling siya kay Nozhan at nagtanong, Sir, kahit na sinusubukan nating makipagtulungan sa Shinto Way, hindi natin kailangang kumilos ng napakababa, tama? I wouldn't mind if Shingan was a normal person, but that guy. It's obvious he's psychologically crazy. Natatakot ako na hindi ko na makitang muli si Yvonne pagkatapos niyang pakasalan siya. At kung kumalat ang balita tungkol dito, ang ating pamilya ay walang matitirang reputasyon sa Walsing social circle. Inangat ni Nozhan ang kanyang ulo at sinulyapan si Jessie bago sinabing, bakit hindi ka pa lumaki pagkatapos magtrabaho kasama ang Dragon Guard ng napakatagal bago inilipat sa Dragon Cell? Hindi mo ba nakikitang patuloy akong sinusubok ngayon ni Shingan?